Okay guys, so sa ngayon, i-review natin yung Harley Davidson Nightster Special 2024 model. So, pasensya na kung voice over muna itong gagawin ko kasi sira yung mic dun sa action cam ko eh. So, voice over ko muna yung aking review. So far dito sa Harley Davidson Nightster Special na motor, arrive ko na siya ng 2,500 kilometers and so far okay naman. Wala pa namang masyadong gripes o panghihinayang o sama ng loob whatsoever. So itong review na to, actually gagawin ko to para dun sa mga nagbabalak na bumili ng Nightster Special. Kasi so far wala pa akong nakikitang nag-review ng Harley Davidson Nightster Special sa Pilipinas. Mostly puro specs lang yung sinasabi nila. Pero sa akin ito, real world na experience. So, yun yung reason kaya ako ginagawa tong video na to. Para din matulungan yung ibang sumumili ng Harley Davidson Nightster Special. Para malaman nila kung ano ba talaga yung performance and impression. Real impression. So, itong feedback na ibibigay ko, galing to sa isang rider na first time lang mag-full time na mag-cruiser bike. So, most of the time kasi ang minomotor ko, ginagamit ko ng motor ay naked bikes. Naked street bikes to be specific. So, first time lang magko-cruiser bike and once again, wala pa akong makitang hindi maganda sa kanya. So far. So, yung pros and cons niya, para sa akin, once again, in my own point of view yun, I'm telling you, yung kung ano man yung mga disadvantage na meron tong motor na to, completely outweighs o talagang mas marami pa yung advantage compare sa disadvantage o pangit na side dun sa motor na to. So once again, itong sinasabi ko, itong feedback ko, based to sa isang rider na galing sa pagra-ride ng motor ng naked na street bike, then going to full-time na cruiser bike. So, uunahin ko muna yung cons, yung disadvantages. Kasi usually, yun naman ang unang hinahanap ng ng mga gustong bibili. Una nilang gusto malaman kung ano ba talaga yung problema ng motor. Una-una sa lahat, para sa akin kasi ako long distance rider ako. So most of the time, ang mga rides ko malalayo. So usually minimum siguro 100 kilometers. Hindi siya pagmamayabang. So para sa akin kasi mababaw yung fuel tank capacity. Kasi yung fuel tank capacity ng Nightster Special ay 11 liters lang. So, as far as I know, correct me if I'm wrong na lang, ang average na fuel tank capacity ng isang big bike ay naglalaro from 13 liters to 17 liters. Yun yung average. So, meron mga modelo syempre ng mga motor na mas pababa sa 13 liters, meron namang mga motor na syempre mas mataas pa sa 70 liters. So, depende na lang yun. Pero yun nga, by average, yun yung capacity niya. So, in this case kasi, sa Harley Davidson Nightster Special, 11 liters lang yung fuel capacity. So, mababa siya. So, disadvantage nun, kung naglo-long distance riding ka, madalas kang maghahanap ng gasolinahan compared dun sa mga kasama mo. Yun kung nag-ride ka ng may mga kasama. So usually nag-ride ka in groups. So syempre yung mga ibang kasama motor, mga fuel tank capacity nila malamang nasa 12 minimum or 13. Tapos ikaw 11. So mas mauna kang maghanap ng gasolinahan compared sa mga kasama mo. Pero syempre kung solo rider ka, wala kang kasama, hindi problema yun. Kasi marami namang gasolinahan dito sa Pilipinas. So, yun nga, hindi siya ganong kalaking problema. Worst case scenario,
magbabaon ka ng gasolina. Which is in my experience so far, hindi pa naman nangyayari yun. Kasi wala pa naman akong napupuntahan na masyadong remote na area or masyadong liblib na lugar na kung saan 200 kilometers wala kang makikita ng gasolinahan. So far wala pa ako napupuntahan na ganun. So pangalawa, yung rear shock sa right side. So yung rear shock sa right side, ang nangyayari kasi doon, nagagasgasan yung rear shock. So ito yun. Yan. So napalitan ko yan doon sa pinagbilang ko na dealer. Then after nilang palitan, nagkakaroon pa rin siya ng gasgas. So ang sabi ng dealer, ganun talaga siya by design. So hindi ko lang alam sa ibang Harley Davidson Nightster special na owners kung ganun din yung experience nila. Pero sa akin kasi ganun. So nagtataka lang ako kasi kung makikita nyo yung part na yun, yung shock na yun, makikita nyo na parang wala siyang tinamaan na part dun sa spring. Parang nasa loob yung ginagasgasan niya. So hindi ko alam kung ba't siya nagkakaroon ng gasgas. Kasi meron namang times na nadaan ako sa lubak na malalalim or medyo mahihirap, hindi naman siya nagkakagasgas. Pero minsan pag maglo-long ride ka na lang, malalaman mo may gasgas na. So yun, hindi ko siya masasabing sakit ng Harley Davidson Nightster Special, pero in my case kasi dalawang beses siya nangyari. So pangatlo is yung built-in GPS ng Harley Davidson Nightster Special. Kailangan lagi na may data connection yung phone mo, kasi the way na magwo-work yung GPS, yung built-in GPS doon sa Harley Davidson Nightster Special ay kinakailangan mong i-pair via Bluetooth yung phone mo. Then once na pair na yon, hahanapin ni Harley Davidson Nightster Special yung Harley Davidson na app, yung ride app. So first and foremost, para magamit mo yun, kinakailangan mo muna mag-install ng Harley Davidson Nightster Special na app lang sa phone mo. Once na-install mo yon, i-pair mo ngayon yung phone mo doon sa motor. Then once na-pair mo yon, ayun na, pwede na niya ipakita yung GPS or yung online maps. Ngayon, ang problema kasi, kung walang data signal doon sa pupuntahan mo, or hindi ganun kaganda yung signal, yung mobile data signal doon sa pupuntahan mo, nadi-disconnect siya, meaning minsan makikita mo lang para naghang yung mismong indicator mo doon sa GPS na map. Then magre-refresh lang siya once na makakuha ulit siya ng mobile data na signal. So para doon sa mga, siguro sa mga taong veterano na naglo-long distance riding na ang ginagamit is mobile phone lang, alam nila yung sinasabi ko, alam nila ibig sabihin ko. Pero kung ikaw naman ay yung tipo ng tao na halos lahat na siguro buong Pilipinas kabisado mo na, or kung saan ka man pupunta hindi mo naman kailangan ng GPS, or pwede mo naman gawa ng paraan, let's say pwede mo naman lagyan ng cellphone mount yung motor mo, yung Harley Davidson Nightster Special, which is yun yung plano kong gawin. For the meantime, walang problema yun. So yun yung pangatlo. Yung pangapat, well, siguro para sa akin na lang to, since nga na kaka-transition ko lang from naked street bikes to cruiser bikes. So pangapat ko lang napansin dito is yung singaw ng makina. Iba yung singaw ng makina sa naked bike compared sa cruiser bike. Kasi sa naked bike, kahit pa paano may distansya yung makina doon sa upuan. Kumbaga hindi mo mismong inuupuan yung makina. Sa cruiser bike, mismong inuupuan mo yung makina, almost, na dumidikit na sa hita mo. So mainit yung singaw ng makina. So madali na naman gawa ng paraan yun
it's either mag-iba ka ng posisyon sa upo mo, it's either umabante ka or matras ka sa upuan, or magsuot ka ng makapal na pantalon. Or pangatlo, lagyan mo ng pandoble yung upuan. Kasi mainit yung singaw ng makina. Bukod pa dun sa singaw galing sa paa, may singaw pa doon galing sa papunta sa hita mo. So, mainit. Pero once again, siguro para sa akin na lang yun kasi nga, ngayon lang ako mag-cruiser bike. Siguro yung mga dati ko na nag-cruiser bike, parang wala na sa kanila kasi sanay na sila eh. So, yun. Yung singaw ng makina. So, susunod, hindi ka makapag-rev bomb. hindi ka makabayo na sa linyador. Hindi ko alam kung bakit, pero siguro gawa ng ride by wire. Para sa akin, may mga times na may delay yung response ng motor. Ako kung na-experience nyo yun sa mga maliliit na motor, especially sa mga scooter, na minsan pag piniga mo yung silinyador, parang split second pa lang siya mag-respond, or after 1 second pa lang siya mag-respond. May mga times na ganun. Ngayon, hindi naman, ulitin ko, hindi ko ginagawang big deal yun kasi nga hindi ka naman nagmamadali eh, pang unang-una. Pangalawa, hindi ka naman makakarera, diba? So, yung mga delay na ganun, syempre, hindi naman para maging big deal yun or deal breaker yun para sa'yo. Kasi, syempre, bago ka musad, tingnan mo na yung paligid mo kung safe, kung mayroon bang nasa harapan mo, kung may mabubunggo ka ba. So, kung may delay man, okay lang yun. Hindi naman isang segundo yung delay eh. Mga split second lang at most. Ganyan. Then lastly, medyo mahirap magbitbit ng mga gamit. Kasi sa motor kasi na to, medyo maliit yung space para maglagay ka ng mga bagahe. Kung makikita nyo, yung pillion seat sa likod, yun na yun, pwede mo nang paglagyan ng bagahe yun. So, walang problema sana kung yung pillion seat may pagitan simula doon sa pillion seat papunta doon sa fender o doon sa tapalodo, doon sa rear tire mo. Problema dito, wala. So, mabuti na lang may nabibiling accessories online para matanggal mo yung pillion seat at malagyan mo siya ng rack, luggage rack. So search nyo na lang online, mayroon yan. Actually, marami pa akong nakikita ng accessories para sa Nightster Special na compatible. So search nyo lang online, marami yan. So yun lang yung mga disadvantage or para sa akin ay pangit sa motor na to. So ulitin ko lang yung mababaw na fuel tank, tapos yung rear shock sa kanan laging nagagasgasan, yung built-in GPS nya lagi nangangailangan ng mobile data signal, tapos yung singaw nga ng makina mainit, tumatama sa hita mo, so baka mapasok ka pa. Tapos yun nga, hindi ka makapag-rev bomb. So pag may mga bata nga sabihin siya na bomba, wala, hindi ka makabomba. Then lastly, yun, medyo mahirap pag marami kang bagahe kasi nga limited yung space. So siguro sana in the future merong makagawa ng saddle bag rack para sa Nightster Special. Kasi kung merong saddle bag rack sa Nightster Special, tapos yung problema nung medyo maliit lang yung paglalagyan mong bagahe kasi nakapag saddle bag ka na eh. So marami-rami na yun. Pwede mong paglagyan ng bagahe. So okay, so moving forward, dito naman tayo sa advantage or pros pagdating sa motor na to. So una-una, good riding posture kasi nga yun, cruiser bike to. So wala pa ako nakikita ang cruiser bike na lean forward. Kumbaga nakatuon yung braso mo. Wala pa kasi cruiser bike nga eh. So supposedly dapat komportable yung upo mo, komportable yung riding experience mo. So para sa akin na
nagkakaedad na, medyo sumasakit na yung likod sa mga mahabang biyahe, magandang advantage yun kasi nga relax yung riding position mo. Hindi naman masyadong straight yung upo mo, pero kahit paano komportable ka. And the mere fact nga na hindi nakatuon yung mga braso mo, mga kamay mo sa manibela, kundi para lang siya nakasabit, so mas komportable. Then may tulong pa nga nung handlebar, built-in na handlebar riser, so para mas lalo umangat yung grips mo o yung paghawak mo sa handlebar, which is para sa akin napakagandang advantage nun kasi nga komportable yung riding position mo. So ako kasi ang height ko is 5'3", so para sa akin okay na okay ang riding position. Even though meron pang konting tiptoe pag naka standby yung motor or nakatigil siya, hindi siya nakastand, medyo nakatiptoe pa ano konti, pero konti na lang yun, pero at least kahit paano nai-atras ko na yung motor nang nakaupo ako. Kaya ko i-atras yung motor nang nakaupo ako, walang problema yun. Hindi katulad nung pag kunyari naka street naked ka the bike, kinakailangan mo pang umalis sa upuan, lumayo, i-atras mo yung motor, then sakay ka ulit. So sa mga banchot na tulad ko, naintindihan yung sinasabi ko. Okay? So pangalawa, ito yung masasabi kong for the first time ever sa isang motor na experience ko. Yung lakas ng makina, consistent. Consistent in a way na paglabas ng motor galing sa kasa, pagka-release hanggang sa makuha mo yung first 100, hanggang sa makuha mo yung first PMS mo, yung first break-in period mo, constant yung lakas ng makina. Ang makaka-relate dito yung mga madalas makakuha ng motor na bago. Yan, mapamaliit man na motor o mapalaki, constant yung lakas ng motor. Ibig sabihin ko, from paglabas ng kasa hanggang sa makuha mo yung first 100 kilometers, di ba? Nandun yung medyo ipit pa yung medyo pigil pa yung takbo ng motor kasi nga bine-break-in mo pa eh. So, yun nga, medyo hirap ka pang, let's say, kung gusto mo i-beat, mahirap ka pa, di ba? Pero dito sa motor na to, iba. From the get-go, paglabas mo pa lang sa kasa, swerte mo na lang siguro kung paglabas mo ng kasa, expressway ka agad, or paglabas mo ng kasa, maluwag yung kalsada, pwede mo siya ibirit. Doon yung mararamdaman, as in walang pinagbago. Kung ano yung power delivery niya na binibigay every gear shift mo, from first gear to 6th gear, yung pa rin yung ibibigay niya pag natapos mo yung first 100 kilometers, pag natapos mo din yung first 1,000 kilometers mo na PMS, which is for me unbelievable kasi nga parang ang lumalabas may nag-break in na ng motor ko. Pero hindi naman, wala naman so far. Wala naman nag-break in ng motor ko bago nilabas sa kasa. So maganda yung power delivery niya, constant. So ibig sabihin malakas yung makina. Baga lang siguro dibdib mo na lang ang ambatayan kung gaano ka kabilis, hindi yung maximum speed ng motor, kundi kaya ng dibdib mo na lang siguro. Yan yung pangalawa. Pangatlo, yung sinasabi ko kanina na gasgas sa rear shock, well compensated yun. Bakit? Ang lambot ng shocks, hindi ko sinasabing sobrang lambot, pero yung pagka-sponginess nung talbog ng shock, tamang-tama lang. Para kang nakaupo sa SUV. Hindi ako nagbibiro. Marami na akong dinaanan ng mga lubak na malalalim, na minsan ayan, mga release ng train, or talagang alam mo yung may mga roadworks na binutas-butas yung mga yung mga kalsada, yung semento. Tapos meron pa minsan malalalim.
O kaya yung napabayaan na kalsada, nakita mo na yung graba tapos malalim siya. Tapos nabigla ka doon. Iba yung talbog. Iba yung talbog ng motor. Hindi parang kung sanay ka sa mga talbog ng yung mga usual na mga motor, yung pag alam mong medyo malalim, yung parang masakit sa puwet na natutusok. Na parang tinusukan ng doon ng shock. Ito wala. Hindi mo yung maramdaman. Iba yung laro ng shock nito. Ako nagsasabi sa inyo. Iba. Hindi ko siya niloloko. Talagang para kayo nasasakyan. Sobrang komportable ng laro ng shock nito. Doon ako nabilib. So yun. Yan yung pangatlo yan. So pang-apat, kung natandaan nyo kanina, yung sinabi ko na medyo mababa yung fuel tank capacity, tapos yun nga madalas ka magpagas, diba? So ito sasabihin ko na advantage niya, siguro illusion ko na lang yun, or siguro mali lang ako ng pagkakaintindi, pero so far dito sa experience ko sa motor na to, hindi pa ako nakagastos ng 1,000 para magpa-full tank. Kasi hindi pa. Based from fuel prices dated July 23. So, pag nagpa-full tank ako ng motor, let's say nasa reserve na siya. Siguro ang sabihin na lang siguro ng fuel gauge, ang range mo na lang is nasa 25 kilometers na lang range mo. So talagang sobrang katiting na lang noon. Ipa-full tank mo, hindi gagastos ng 1,000. So far sa mga biyahe ko, hindi pa ako nagastos ng mahigit 850 or 860 pesos. Hindi pa nangyayari sa akin yun. Tapos yun nga, ang range mo na lang is nasa 25 kilometers na lang. So siguro mga 1 litro na lang yun. Yun, hindi pa ako gumastos ng 1,000. So kaya nga siguro ganun yung paningin ko na medyo tipid siya, kasi nga mababaw yung fuel tank capacity. But then again, every time na nagpapa-full tank ka, yung sinasabing range nung instrument panel nung mismong gauge, parang accurate siya. Hindi siya katulad nung iba na parang okay, given na yung range, yung kilometer range na sinasabi niya is magdedepende sa riding habits mo, and supposedly dapat na-compute na yun ng motor. Dito sa Harley Davidson Nightstar Special, kung ano yung range at kung ano yung driving habits mo, nag-refresh siya in real time. So in other words, yung sinasabing kilometer range na sinasabi nung gauge, malapit sa katotohanan, medyo accurate. Yun, so far ang experience ko. So susunod, yung cruise control. Laking tulong, sobrang laking tulong, lalo sa mga long rides. Imagine nyo na lang, kunyari T-Flex, pupunta kayong Baguio, diba? Nakalagpas ka na ng SCTEX. Ang laking bagay ng cruise control sa mga ganong klaseng kalsada, mga ganong klaseng sitwasyon. Sobrang laking tulong. Hindi siya nakakangalay. So doon sa mga nag long distance riding, malamang alam nyo na yung sinasabi ko. So yun, given na sabi na natin na medyo mahal yung motor, kung ano man yung benefits na binibigay ng motor, well compensated. Minsan parang feeling mo higit pa. And at the same time, yun nga, may brand eh. May tatak yung motor. Iba pa rin. If you know what I mean. Then lastly, ito para sa akin na lang ulit to. Yung Harley Davidson Nightstar Special kasi, meron siyang riding modes. Yung normal o yung road, then yung rain pag medyo maulan, pag maulan pala, then yung sport. So yun yung tatlong riding modes niya. So dun sa riding modes na yon,
doon na rin niya control yung traction control. Ito, para sa akin na lang to, opinion ko na lang to Once na sinubukan nyo yung riding mode na sport, doon lalabas yung animal na nasa loob ng motor. As in, kakaibang animal. Yan na yupak na yan, sabi ko sa inyo. Dibdib yun na lang ang magdidikta kung gaano kabilis. Yun na lang. So, by default kasi, pag pinandar mo yung motor, ang default na pipiliin niya na riding mode is yung road. Okay lang yun. Then, susunod yung sport. Then, susunod yung rain. So, syempre, common sense na lang. Syempre, yung rain, pipiliin mo pag talagang malakas yung ulan. Then, pag road, pag normal riding conditions. Pero, kung alam mo sa sarili mo, na maluwag yung kalsada, hindi madulas, I encourage you to test yung sports mode para malaman nyo kung anong klaseng animal meron yung motor na yan. Kung meron kayong motor, kung current owner ka ng Harley Davidson Nightster Special, once na matsambahan mo na maluwag yung kalsada, safe, alam mo walang tatawid, maluwag, and at the same time hindi madulas, I encourage you to try sport mode. Once na nasubukan mo yung sports mode, iba. Doon masasabi na sulit yung motor. So, yan po yung aking feedback sa motor na to for the first 2,500 kilometers. Sana makatulong to sa mga nagbabalak na bumili ng Nightster Special, yung mga nagdadalawang isip dyan, or naghahanap ng comparison ng motor. So, hindi ko nasasabihin yung specs tsaka yung price kasi marami ng video doon. Hindi ko na para ulitin pa. So, yun. Sana lang makatulong. Thank you for listening or watching. Please like and subscribe. And once again, thank you and have a nice day.